Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ng isang dating paring Katoliko. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Subscribe with you shall perish. Baka si Kabunok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa Apokalipsis 21:8, kung yung mga sinungaling at kung ikaw ay gumagawa ng kasinungalingan, delikado po dahil nagbabadya po sa iyo ang nagniningas ng apoy at asupre. Ayon po sa Apokalipsis 21:8, mga kababayan. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong balita ng isang programa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito po yung ating tatalakayin, ito pong pahayag at balita ng programang Iglesia ni Cristo News Weekend. Ano ba ang pahayag sa nasabing balita? Ito panoorin natin. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo dahil ako na yung kahulihan. Wala na talaga sa angkan namin, wala na, ako lang. Tapos pinasok ako doon sa Davao sa seminaryo. Tapos 2010 ako na-ordinahan bilang pare. July 21 nitong nakaraang taon, iniwan niya ang pagkapari at nagpasyang magsuri sa Iglesia ni Cristo. Unang nakapukaw ng kanyang interes ang mga pag-awit sa panahon ng mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo at ang pagbabasa ng Pasugo God's Message magazine. May mga pagsamba ng mga kabataan, parang nagugustuhan ko yung sabi ko, ang ganda naman ng na yan. Tapos nakikinig ako habang gumagawa kami, pinapakinggan ko yung mga aral doon. Ang mga kabataan, ang ganda ng sabi ko, gusto ko yan. Pinasya ko talaga sa sarili ko na subukan ko nga, manghingi ako ng pasugo. Lumapit ako doon, kay Ka-Vladi, sinabihin ko, pwede bang makahingi ng pasugo? Tiningnan niya ako, sabi ko, oo, isa nga ako pare, pero gusto ko yung pasugo, malalaman ko yung kung ano ba talaga. Tapos doon pag uwi ko sa bahay, binasa-basa ko yung ganito pala ang Tapos nagpasya na ako na, pwede ba ako makapakinig? Doon ko na ang ganda pala ng mga aral, doon ko na nagka-interest ako. Hindi na ako nagsamba-samba doon. Pag misa, hindi na ako nagmimisa. Aba, grabe naman itong balitang ito, ha? Ayon po sa balitang yan, si Florito Martinez ay isang paring Katoliko na nais na lumipat sa Iglesia ni Cristo. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Para sa ating pagsusuri, tignan natin muli ang identity daw ni Florito Martinez. Ito panoorin natin. At nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari,
Mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo. Dahil ako na yung kahuli-hulihan, wala na talagang sa angka namin, wala na, ako lang. Tapos pinasok ako doon sa Davao, sa seminaryo. Tapos 2010 ako na ordinahan bilang pare. July 21 nitong nakaraang taon, iniwan niya ang pagkapari at nagpasyang magsuri sa Iglesia ni Cristo. Ayon po sa ating napanood, si Florito Martinez, mga kababayan, ay ayon sa kanilang programa ay isang dating Katolikong pari. Ayan nakalagay dyan sa baba ng kanilang screen former Catholic priest daw. At ayon sa video, ang paring ito daw ay pari ng Epiphany of the Lord Parish dyan po sa Camarin, Caloocan. At meron po silang ipinalabas din na isang parang sulat ata, mga kababayan, na nagsasabing siya po ay nagtapos sa seminaryo sa bandang Mindanao. Aba, grabe naman ito Tapos pinasok ako doon sa Davao, sa seminaryo. Tapos 2010 ako na ordinahan bilang pare. Aba, grabe naman ito tanong, totoo ba na siya ay isang paring Katoliko? Titingnan nga natin kung totoo bang siya ay pari ng Epiphany of the Lord Parish dyan sa Camarin, Caloocan. At yung ginawa ng ating team ay hinanap natin sa internet ang yung Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan. At kung mapapansin, ito po pala ay sa ilalim ng Diocese of Novaliches. Nakikita niyo po yan sa screen. At nahanap din natin sa directory ng Iglesia Katolika sa Pilipinas na ito po lang Epiphany of the Lord Parish. Sa kasalukuyan, ang kanilang parish priest ay si Reverend Father Alvin Baleyan. Ayan, nakikita niyo sa screen, siya pala itong parish priest. At tiningnan din natin ang kanilang social media accounts sa Facebook, mga kababayan. Meron na po itong 14,000 likes at 51,000 followers. Ayon po sa Epiphany of the Lord Parish, sabi dito, fake news alert, babala sa pekeng balita, paglilinaw sa kumakalat na video. Nais naming ipaalam na ang dating lingkod ng ating parokya, si Florito Martinez, ay hindi kailanman naordinahang pari ng simbahang Katoliko at hindi rin siya pari ng ating simbahan, ang Epiphany of the Lord Parish. Siya ay dating lay minister, ngunit hindi na bahagi ng paglilingkod sa simbahan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kabilang na ang kaniyang pagpapanggap bilang pari at pagsusuot ng kasuotang pangpari sa kaniyang mga social media account. Ibig sabihin, ang parokya na involved daw doon sa kwento na sinasabi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, nagsasabi na hindi pala pari itong si Florito Martinez, mga kababayan. At ayon sa kanila, siya pala ay dating lay minister, mga kababayan. Nako naman. Ibig sabihin po, hindi pala siya isang paring Katoliko, kundi dating lay minister, mga kababayan. Nako naman. Huling-huli talaga ang propagandang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sinungaling talaga kayo, Grabe talaga. Ngayon, sabi din ng nasabing palita ng Iglesia ni Cristo daw, nagtapos daw sa seminaryo sa Mindanao, itong si Florito Martinez. At kung mapapansin sa video kanina, meron po silang ipinakitang proof daw. Pero kung basahin maigi yung proof, ito ay papakita ko sa inyo. Sabi sa taas, Alpha and Omega Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated. At may Security and Exchange Commission registration number pa. Grabe naman. Parang wala namang ganun sa Iglesia Katolika, Grabe naman ito, mga kabatid. Tingnan niyo ito, mga kababayan, hinanap natin kung totoo ba talaga. At nag-exist itong Alpha and Omega Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated, na yung SEC registration number ay yun nga, CN 2010-26709. At nakikita nyo sa screen, totoo nga
inirehistro po sa Securities and Exchange Commission noong June 23, 2010. Nako, grabe talaga mga kababayan. Ngayon, sa baba ng nasabing sulat na yan ay mayroon pong nagkalagay na Reverend Father Florito Coino Martinez. Parish priest daw siya ng Dr. Jose P. Rizal of Pangilinan, Malinao, Tubahon, Surigao del Norte. Sandali. Dr. Jose Rizal of Pangilinan, Malinao, Tubahon, Surigao del Norte. Meron bang simbahan na ganon sa Iglesia Katolika? Walang ganon mga kababayan. Ako naman. At hinanap po natin sa social media itong Alpha and Omega Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated. Sekta pala ito. Ayan nakikita nyo sa screen yung logo nila. Nako naman. At ito pa nga yung pinaniniwalaan pa nilang Kristo. Ayan yung itsura ng Kristo mga kababayan na nasabing relihiyon na ito. Yan tapos nakita pa natin yung kanilang poster sa social media mga kababayan. At sila nga ay nag-e-exist sa bandang Mindanao. At ito pa yung kanilang simbahan. Ayan nakikita nyo sa screen ito pa yung simbahan nila. Diyan pala siya kumuha ng kanyang ordination papers. Hindi naman Iglesia Katolika to. Meron ba ang Iglesia Katolika na simbahan na ganito yung itsura? Wala namang ganun mga kababayan. Ako naman. Tapos ito pa, meron pa silang sinasabing Most Reverend Angelito Galientes. I guess siya sa kasalukuyan ang head archbishop sa kasalukuyan siya ata yung head archbishop ng nasabing sekta na ito. Ibig sabihin, mula po sa ating napag-alaman, hindi pala siya naordenahan bilang paring Katoliko. Nako naman, siya po ay naordenahan bilang pari ng Alpha and Omega Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated. Nako naman. Kaya kawawa itong taong ito, nagpapakalat din ng kasinungalingan, nagpapanggap na paring Katoliko. Hindi naman paring Katoliko yan Kaya itong sinasabi ng Iglesia ni Cristo News Weekend, fake news po yan. Kasinungalingan po yan. Ang sinasabing ito ng newscast na ito. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City, si Florito Martinez. Kasinungalingan ito, busted! Yan! Nako Grabe talaga, fake news peddler, Iglesia ni Cristo ni Manalo Kaya hindi na po nakapagtataka kung hindi nila i-retract yan. Baka mapunta sila sa impyerno yan. Apokalipsis 21:8, mga kababayan. Nako, kawawa kayo talaga. Ipagkangatiwala mo ba ang kaluluwa mo sa mga nagsasabing may na-convert daw na paring Katoliko sa kanilang iglesia na ang ending pala ay wala naman pala? Nako naman. Grabe talaga. Napakasinungaling nyo talaga. Nako. Ano masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters. Naku, nakakadiri naman yung ginagawang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Fake news peddler pala kayo. Naku naman. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic.